Sa aklat tayo ni Ruth. Ayan. Si Ruth. So maiksi lang to aklat ni Ruth. Ay mahaba rin, no? Mga 4 chapter eh. Ayan. So iano na rin natin. Kikwento na lang natin. So alam naman nyo yung kwento na ito. So bilang background ng ating pag-aaralan ay sinabi ko sa inyo last time na matagal po nang napupuna at na intindihan sa Biblia na yung way ng Diyos sa pagliligtas sa atin, the way of salvation, ay hindi napaka simpleng bagay. So matutuwa kayo sa maraming kaparaanan, lalo na sa buhay ng mga tao sa Lumang Tipan, particularly yung Israel, Abraham, Noah. Lahat sila ay sumasalamin at naglalarawan ng pagliligtas ng Diyos, no? Na mayroong iba't ibang pananaw ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan at yung beauty ng kagandahan ng way ng kaligtasan o ng karunungan ng Diyos. Kasama na dyan yung katuparan ng mga salita ng Diyos kahit na siya ay mga maliliit lang na mga salita. Pero pag naintindihan mo sa takbo ng kwento at kung ano ang ibig sabihin nito sa malawak na kapahayagan ng Diyos, ay matutuwa ka, no? Na hindi mo akalain ganun pala yun. So yan yung paraan na sinasabi ko sa inyo na isa sa malaking bagay na natutunan ko sa pag-aral ng Biblia ay yung paghahayag ng Diyos ng kanyang mensahe. Dahil iba ang karunungan ng Diyos at ang kanyang pananaw ay iba. Napakalaki ang pananaw niya, no? Kailangan matuto tayo sa kung paano niya tinitingnan yung mga bagay at kung paano niya ipinapaliwanag ito. Matutunan natin yung mga bagay na yon. Na maraming bagay na hindi mo literal na makakatch up, kundi ipinapahiwatig. Ipinapahiwatig ng mga larawan na ipinapakita ng kwento. Halimbawa, bigyan kayo ng sample. Hindi, bago tayo dumating doon sa sample. Itong pag-aaralan natin, bagamat medyo mahaba na kwento, paikliin na natin sa pagsasalaysay natin. Ito ay naging buhay ng pagsasama ni Ruth at ni Boaz. At alam niyo naman later on, makikita ninyo na si Ruth ay hindi Israelita, siya ay Moabita na naging asawa ng mga anak ni Naomi, na Israelita si Naomi, no? Na ang asawa niya ay si Elimelech na maagang namatay, kaya maaga siyang nabalo. At meron siyang anak na 2 na namatay rin. Si Malon tsaka si Chilion na nakapangasawa ng mga Moabite na pero alam din natin na napag-aralan natin last time na yung mga Moabite
ito yung mga kamag-anak din nila kay Lot, di ba? Mga anak sa incest, mga mga Ammonite at saka Moabite. Pero naging hostile itong mga Moabite ay naging kaaway later on ng mga Israelita. So, ipinapakita ng kwento kung hanapin natin talaga yung kahalagahan nito at the same time yung aral at the same time yung mensahe na bakit yan ay nasama sa Old Testament. May mga tanong diyan na nababanggit, bakit daw nasama yung kwento na yan? Wala naman daw miracle diyan, wala namang salita ng Diyos diyan. Iyan ay pure na kwento lang ng mga tao, ng mga Israelita. Maliban lang na mayroon siyang importanteng paksa o reference. Iyan yung mababasa nyo sa huling chapter ng Ruth, yung genealogy ni Jesus Christ, matitrace dyan. Papunta kay David. At ang si David, papunta kay Jesse, papunta kay Obed, at papunta dyan kay Boaz. So malamang kaya yan ay naisama, no? Dahil yung pag-trace ng genealogy, dahil napakahalaga sa Israelita yon na matrace nila kasi iyon ay patuloy nilang inililink kay Abraham. Kailangan malaman nila kung sino na yung mga tao na pinagdaanan upang maidugtong kay Abraham dahil naroroon yung reference ng promise ng Diyos kay Abraham para maunawaan natin yung maraming bagay sa pagdating ng Panginoon Kristo. So yun lang, no? Yun lang. Pero ang katotohanan, pag natin mamaya, katulad ng pinag-aaralan natin mga karakter sa Lumang Tipan, later on maunawaan natin pag nagkaroon na tayo ng picture sa mga pangyayari, sa mga buhay nila at i-refer natin yan sa relasyon sa Panginoon, makikita ninyo sa pag-aaral sa Bible, may tinatawag na mga type o tipo. No? Yung tipo, means kalarawan din. Kalarawan din ng imahe ng buhay ng Panginoon Kristo. So, yan din ang buhay ni Boaz, no? Tsaka ni Ruth. Later on, makikita natin kung ano ang inilalarawan ng kanilang pagsasama na may relasyon sa ginagawa ng Panginoon sa salvation. So isang paraan din to para maunawaan natin yung malaking mensahe ng kaligtasan na ginagawa ng Diyos dito sa buhay ng mga Old Testament na mga karakter. Another na background, itong panahon ni Naomi at nila Boaz, ito ay panahon ng judges, ng mga hukom. Wala pa silang hari. Kaya kung mababasa ninyo, sa verse chapter 1, verse 1 pa lang, no, nakalagay na diyan, in the days when the judges ruled. Yan, sa panahon ng mga judges. Nagkaroon ng famine. Isang famous na salita sa panahon ng judges dahil wala silang hari. So ang way ng Panginoon para sila ay gabayan, pero yung panahon ng paggabay ng Panginoon sa kanila, kapag sila ay inaatake na ng kaaway, so hihiyaw na naman sila sa Diyos, iiyak sila sa Diyos, at ang sabi ng mga kwento ng judges, magre-raise up ang Panginoon ng hukom o na magiging leader nila, at yung leader na yon
at the same time ay magiging pinuno na tagapagtanggol nila para awayin nila yung mga kumukubkub sa kanila. Diba? Katulad nila Gideon, ang famous dyan, sila Samson, sila Gideon, sila Barak. Pero unang-una na naging judge sa pagtapos ni ang kahuli-hulihan ay ito na yung dugtungan ng Joshua. Sa panahon ni Moises, Joshua, pagkatapos ni Joshua, ay mga judges na ang pumalit. So yan ang makikita nyo sa Bible, no? Yung Pentateuch, tapos yung aklat ni Joshua, at sumunod ay yung judges. Kita nyo? At sa baba ng judges ay yung aklat ni Ruth. So isang probability rin na malamang daw ang sumulat nito ay si Samuel. Probably lang yon. So sa kwento ni ni Ruth dito, so meron daw pamilya na ang pangalan ng pamilya ay si Elimelech, ang tatay, ang asawa niya ay si Naomi, at ang anak niyang dalawa na lalaki ay si Malon at saka si Chilion. Sila ay mga Ephratite, no? Galing sa Bethlehem. Iba yung Ephraim, iba yung Ephraim sa Ephratite. And later on, dun sa Micah, mababasa natin yung pagsilang ni Jesus Christ, di ba? But you, Bethlehem, Ephrata. Ayan, nakalagay dun yung Ephrata, Ephrat. So mga Ephratite sila, no? Na nakatira sa Bethlehem, sa Judah. So panahon ng judges, yung sinasabi ko nga pala kanina na famous na salita sa judges, dahil wala silang leader, ang sabi ng Bible, everybody is doing what is right in his own eyes. So lahat sila ginagawa kung ano ang makita nilang tama sa kanilang paningin. Iyan yung panahon ng judges. So kaya hindi na rin questionable kung bakit pinaparusahan sila ng Diyos time to time ng mga famine, tagtuyo. Ito, yung famine. Sa araw ng mga judges, nagkaroon ng famine sa Bethlehem. Bagamat yung Bethlehem, tandaan natin, napakagandang pangalan yon, House of Bread. House of Bread yun. Beth is house. Lehem o laham is meat o pagkain. Pero translate nila yan na house of bread o house ng pagkain. No? Si Elimelech, ang meaning daw ng pangalan ni Elimelech ay Melech is king. Ang El is God. So, yung I is my. Kaya ibig sabihin, God is my king. Elimelech is God is my king. So, ganyan ang mga pangalan ng mga tao. No? Katulad ni Dan. Dan is judge. Kaya pag ginawang Daniel, ano ibig sabihin na? Dan is judge. Pag ginawang Daniel, yung Dan, yung El is God. So, God is my judge. God is my judge. So, ganyan yung mga pangalan. No? Yung mga meaning. Si Naomi, ang meaning ng Naomi ay pleasant ata. Pleasant. Pleasant. Yan ang meaning ng pangalan ni Naomi, pleasant. Pero nung puro kamalasan yung naranasan niya, siya mismo nagbanggit na
Palitan nyo ng pangalan ko, gawin nyo ng Mara. Ang ibig sabihin ng Mara, So, yung palad. oo, bitter. Bitter. Peter, tuyo. Oo. So, Tuyo. Mm. So parang sinasabi niya na napabayaan siya ng Diyos, no? So nung tagtuyo na yon, wala sila halos makuhang pagkain sa dahil hindi na tumutubo yung mga halaman, mga tanim nila. Naisipan ni Elimelech na pumunta ng ilang lugar. Nakarating nga siya sa lugar ng Moab at doon sila nanirahan. Ha? Pero hindi lumipas ang ilang panahon, namatay si Elimelech. At naiwan yung si Naomi, balo, kasama yung dalawang anak niya na lalaki. So since binatilyo na rin kanilang mga anak, nag-asawa yung mga anak nila, at ang napangasawa nung isa ay si Orpa, hindi si Oprah, si Orpa. Si Orpa. Si Orpa. At ang isa naman, ang napangasawa ay si Ruth. Tingnan nga natin yung mga meaning ng pangalan nila. Orpa ay main. Ano ba yung ibig ng main? Ibig sabihin ay ano spelling? M-A-N-E, main. Kabayo? Oo, yata. Ang root ay friend. Ang meaning ng root ay friend. Kaibigan ng kabayo. So mahirap mamuhay. Kaya sabi ko kanina kay Connie, na iba yung panahon nila nung unang panahon sa panahon natin. Dahil ngayon, ang mga babae, malakas ang loob kahit sabihin nila na kahit wala akong asawa, okay lang sa akin. No? Kaya ko mabuhay sa sarili ko. Pero nung unang panahon, napaka-importante yung status ng isang buhay, lalo na yung babae, nagiging matatag yung kanyang status kapag siya ay mayroong asawa na kumukover sa kanya. Yan ang meaning talaga, no? Kapag may asawa, cover ang nako-cover niya ang kanyang asawa at ang kanyang pamilya. Kasi alam naman natin na ang babae, sinasabi ni Apostol Pedro, ay weak vessel. So ano ibig ko sabihin? Anybody can attack, pwede siyang atakihin ng Yan. Hindi sama. kahit na sino. Hindi sama. Kasi nung unang panahon, wala namang pulis eh. Wow. Diba? Kip na. At nakatira sila sa ilang. So mahalaga na may covering, no? Ng mga matitipuno, ng mga lalaki dun sa mga babae dahil lalo na nung namuhay na si Naomi, nung namatay yung kanyang asawa, foreigner siya doon sa yung sa lugar ng Moab ay foreigner siya. Iyon na rin siguro ang dahilan kung bakit nag-asawa ng Moabita yung kanyang mga anak para maka-assimilate o makahalo sila sa lipunan ng mga Moabite. Kasi alam naman natin, di ba? Kapag ikaw ay taga-ibang lahi o banyaga ka, sa kultura ng mga tribo ng unang panahon, medyo iba yung pananaw nila. Tapos babae pa kayo, madali kayong anuhan. Oo, pagsamantalahan at saka nakawin yung mga ari-arian nyo. So, hindi nagtagal, namatay yung dalawang anak ni Naomi. Puro sila balo. Si Ruth na lang. Saka si Naomi. Oh, sa verse 5 pa lang, Si Naomi, ano yun?
10 years lang, oh. Sinasabi sa verse 4, they lived 10 years. Sabay pa ata. Nakalagay kasi dito, both Mahlon and Chilion died, so that the woman was left without her 2 sons and her husband. So, puro sila balo, no? Samahan ng mga balo. yung nanay, balo. Yung mga manugang na babae, puro na rin balo. So, yun ang naisip ni Naomi, sabi ko sa inyo, na wala silang covering. At nakatira sila sa isang foreign land, puro sila babae. Anytime ay peligro sila sa anumang gustong umatake sa kanila dahil mga babae na sila at walang mga nagko-cover na mga lalaki. Kaya marahil isa rin sa dahilan na naisipan ni Naomi na bumalik na sa sinilangan nilang lugar at meron na rin nakapagbalita sa kanya na nakakapag-umpisa na rin daw ng pagtanim at makakaani na. Nagkakaroon na sila ng harvest sa pagkain doon. So sinabihan niya yung kanyang 2 manugang, sabi niya, patay na yung mga anak ko, wala na kayong maasahan sa akin, matanda na ako, hindi na ako pwede magkaanak, at kung magkaanak man ako, matagal pa para ibigay ko sa inyo para mapangasawa nyo. So ayaw ko nang dagdagan yung kapaitan ng buhay ko. Yun nga sinabi niya sa sarili niya na palitan na natin ang pangalan ko na pleasant, gawin na nating bitter kasi mapait na sinapit natin lahat dito. Umuwi na kayo. Umuwi na kayo sa inyong mga magulang at sa inyong mga tahanan. Wala na kayo maasahan sa akin, sabi niya gano'n. Para at least baka gumanda pa ang buhay nyo at makapag-asawa kayo. Oo. Makapag-asawa kayo. So masakit man, sabi sa Biblia, masakit man doon sa dalawa, si Orpa, mahal pa rin niya yung kanyang biyanan, pero nagdesisyon siya na bumalik sa sarili niyang bayan, sa sarili niyang pamilya. Pero si Ruth hindi. So nagkaroon siya ng sarili niyang desisyon, no? Basahin natin basahin ko lang Basahin ko na ng Tagalog para maganda ang ating Nang magkagayoy bumangon siya nakasama ang kanyang 2 manugang upang sila'y bumalik mula sa lupain ng Moab sapagkat kanyang nabalitaan ng lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. Ibig sabihin, nagkaroon na ng pag-aani. At sila'y umalis sa dakong kanilang kinaroroonan at ang kanyang 2 manugang na kasama niya ay sila'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda. At sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, kayo'y yumaon na at bumalik na ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina o ng magulang. Gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo ay makasumpong ng kapahingahan, ibig sabihin makapag-asawa uli, bawat isa sa inyo sa bahay ng kani-kaniyang asawa. Na magkagayoy kanyang hinagkan sila at inilakas nila ang kanilang mga tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kanya, hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. Sinabi ni Naomi, kayo magsibalik mga anak ko, bakit kayo yaya o kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan para maging asawa nyo? Kayo magsibalik mga anak ko, magpatuloy kayo sa inyong lakad sapagkat ako'y totoong matanda at na upang magkaroon ng asawa. At kung aking sabihin, ako'y may pag-asa,
kung ako'y makapag-asawa man ngayong gabi, ako'y magkakaanak, maghihintay kaya kayo hanggang sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo na magkaasawa? Huwag na, mga anak ko, sapagkat darami lang daramdamin kung mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw. Anong nanaw? Nanaw laban sa akin. Nanaw laban sa akin. Exceedingly bitter. No? Nanaw. Exceedingly bitter. For the sake that the hand of the Lord has gone against me. At inilakas nila ang kanilang tinig na nagsiiyak huli at hinangkan ni Opra ang kanyang biyanan, si Orpa. Ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya at sinabi, narito ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. Bumalik ka at sumunod ka sa iyong hipag. Ngunit sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaraon, ito yung desisyon ni Ruth, kung saan daw pumaraon yung kanyang biyanan, ay paroroon ako, at kung saan siya tumigil o manahan, doon din daw siya titigil. Ang iyong bayan o lahi ay magiging bayan ko, ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko. Ang nanaw pala patuwan din. Stroll. So, wonder. So, kung saan ka mamamatay, ay mamamatay ako at doon ako ililibing. Hatulan nawa ako ng Panginoon at lalo na, maliban ang kamatayan, ang maghiwalay sa iyo at sa akin. So makikita ninyo, no, yung kadakilaan ng biyanan ni Naomi, ng manugang ni Naomi, na si Ruth, na talagang hindi na siya iiwan dahil matanda na siya. Talagang naroroon na siya para asikasuhin yung kanyang nanay, biyanan. Hindi na niya ito maantim na iwanan. So, nung makita ni Naomi na hindi niya mapilit, ay tumigil na siya sa pagsasalita. So, bumalik sila sa kanilang lupang tinitirhan. So, may pag-aari na iniwan si Naomi sa kanyang asawang si Elimelech. So, doon sila nanirahan malapit sa lugar nila Boaz. Si Boaz ay mabuting tao at meron siyang mga servant at meron siyang sakahan na nung panahon na yon ay panahon ng pag-aani ng trigo. So, isang beses nagpaalam si Ruth na siya ay magiglean. Ano yung sabi ng glean? Yung mananamsam ng mga natira. Naninimot. Namumulot o naninimot ng mga pinag-anihan ng mga umani. Pero sa kautusan ni Moises, meron talagang particular na inutos ang Diyos kay Moises sa pagtatanim nila. Sa isang square, no? Sa isang square na sakahan ng trigo, inutos talaga ng Panginoon yung 4 na corner, wag nilang simutin, tirahan talaga nila. Ibig sabihin, yung mga tabi, hindi lang yung kanto, kundi yung mga tabi. Yung palibot na tabi.
Huwag nilang isagad yung kanilang pag-aani hanggang tabi. Anihin lang nila yung nasa gitna. Dahil ang rason ng sinabi ng kautusan na ibinigay ng Panginoon kay Moises, yan ay itira mo sa mga mahihirap sa iyong bayan upang sila ay makapag-ani rin. Ha? Sa mga widow, mga mahihirap, upang sila ay magkaroon ng pagkain. So, nung dumating si Boaz, napansin niya, binati niya yung kanyang mga tauhan, napansin niya yung babae. Sino yung babae na yan? Na umaani. Kilala niya yung mga tauhan niyang babae at lalaki. So, may nagsabi, yan po yung babaeng kasama ni Naomi na bumalik mula sa Moab. Isa siyang Moabita. So, sinabihan ni Ruth yung kanyang mga ni Boaz yung kanyang mga tauhan na wag bugawin, no? Hayaan lang na kumuha. Tapos kung siya ay iinom at sila'y kakain, bigyan din siya ng mga inumin na sinalok ng mga tauhan at bigyan din siya ng pagkain. So napakabuti ni kasi initiative mismo ni Ruth yan na para sila mabuhay magnanay. Siya na mismo ang humahanap ng paraan para makakuha ng pagkain. Alam niyo yung binibigay na pagkain ng mga tauhan ni Boaz, hindi niya kinakain lahat. Nagtitira para sa kanyang biyanan. Ha? Mayroon pa siyang inani, binigay niya sa kanyang biyanan. Kaya nung nakabalik siya, tinanong siya ni Naomi, saan ka umani? Sabi niya, dito po ako na umani sa sakahan ni Boaz. At pinayagan naman daw siyang umani. No? Doon sinabi ni Naomi na si Boaz ay kamag-anak namin at isa siya sa tinatawag naming kinsman, kamag-anak, kinsman redeemer. So yan ang kanilang isa sa mga kultura pa nila, no? Yung kinsman redeemer. Mabait yan, sabi niya, si Boaz. So nung nagkatagpo si Naomi at saka si Boaz, talagang sinabihan niya si Naomi si Ruth. Sinabihan ni Boaz si Ruth na wag na raw siyang pumunta sa ibang sakahan, baka atakihin pa siya roon, no? Dito na lang siya magtiyaga sa inaanihan ng pag-aari ni Boaz. At sumunod siya doon sa mga babae na mga tauhan ni Boaz. Dahil sinabihan na ni Boaz yung mga lalaki, huwag siyang sasawayin o huwag siyang bubulihin. Bagkus, kumuha pa sila ng kanilang inani at ibigay, no? Ibigay pa kay Ruth. Oo. So napakaganda. Nung tagpo na yon, may babasahin lang ako. Sa verse 8, chapter 2, verse 8. Sabi ni Boaz kay Ruth, makinig ka, aking anak na babae, sabi niya rito, my daughter, wag ka nang magpunpon, sabi niya, sa ibang sakahan. O iwanan mo ito, kundi lumapit ka sa mga dalaga ko, at doon ka sumama na umani kasabay nila, at inutusan ko na rin ang aking mga kalalakihan na huwag kang pakialaman o huwag kang hawakan, don't touch o huwag kang galawin. Kapag ikaw na uuhaw, pumunta ka lang dyan sa sisidlan nila na kanilang inumin at uminom ka sa mga inumin na kinuha ng mga
kalalakihan. So natuwa si Ruth at nagpatira pa siya sa harapan ni Boaz at sinabi niya na, bakit ako nakatagpo ng pabor sa mata mo at ako'y napuna mo? Sabi niya, yamang ako ay isang foreigner, no? I am a foreigner. Isa akong banyaga dito, hindi ako Israelita. Naging mabait si Boaz sa kanya, sa kabila na siya ay hindi Israelita. Ang sagot ni Boaz, lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan at sa mga namatay na mga asawa ay naikwento na sa akin, nalaman ko. Ha? Kung paano mo iniwanan ang iyong tunay na mga magulang, ha? At ang iyong sinilangan na bayan, at pumunta ka dito sa bayan na hindi mo kalahi, na hindi mo nalalaman kung ano ang kanilang mga kultura, ganyan. At sabi ni Boaz, iganti ka ng Panginoon sa anumang ginawa mo at gantihan ka ng full reward. Full reward be given to you by the Lord. And the God of Israel, sa verse 12, pansinin niyo to yung sabi ni Boaz and the God of Israel under whose wings, nagbanggit siya ng wings, no? So maging familiar kayo sa mga tema na yan, sa mga word na yan, no? Sa ilalim ng kanyang pakpak. Di ba may kanta tayo? Sa lilim ng iyong bagwis. Yan. Yan yon. Sa ilalim ng bagwis ng Panginoon. Hindi naman siya ibon. Pero ginagamit nila yung salita na yan, no? Under whose wings you have come to take refuge. So, ibig sabihin, pumasok ka sa protection ng Diyos ng Israel. Yan ang meaning nun, no? Oo, nagpa-cover. Nagpa-cover ka. Kasi famous yan, di ba? Sa kwento ng Panginoon sa Lumang Tipan, merong word siya dyan. Di ko lang alam kung nasa Isaiah o nasa Deuteronomy. Nung inilalabas na ng Panginoon ang buong bayan ng Israel, sinasabi talaga niya yan. Na iningatan sila at ikinover sila sa ilalim ng kanyang mga bagwis. Sa ilalim ng kanyang pakpak. No? Ang original word ng wings na yan, sa Hebrew ay, kung tama ako, ay kanap. Kanap. Tama ako, kanap. Kanap. Ang ibig sabihin ng wings, kanap, ay yung dulo, yung laylayan. Isang meaning ng kanap ay yung laylayan o yung pinakadulo ng damit. O kaya, ito yung pakpak ng ibon. Yan ang meaning niya. Kanap is pakpak ng ibon o kaya sa damit, ito yung dulo o laylayan ng damit. Yan ang meaning niya, no? So bakit ko in-emphasize yan? Kasi malaking may malaking bagay yan na ipinapahiwatig. So pinakain ni Boaz si Ruth. Sabi niya, come here and eat some bread at idot-dot mo ang iyong tinapay o pirasong tinapay sa wine. So meron silang pagkain pala na dinudot-dot sa alak. Tayo kape.
Sila alak nakalagay, wine oh. Dip your morsel in wine. So, nung umuwi na si Ruth, tuwan-tuwa yung kanyang mother-in-law na si Naomi sapagkat marami siyang dalang mga inani at meron pa rin siyang dalang pagkain o tinapay para pagsaluhan nila. Pero naisip ni Naomi na magkaroon din ng kapayapaan yung kanyang manugang, no? Kasi pag naubos na yung pag-aani, mahirapan na naman silang humanap kung saan sila kukuha ng pagkain. Kaya nagsuggest si Naomi nung sinabi niya at patuloy niya pinapaliwanag kay Ruth na si Boaz ay malapit na kamag-anak nila at ito ay redeemer, no? May kultura silang redeemer. Kinsman redeemer. Sa chapter 3, verse 1, sabi rito, Then Naomi, her mother-in-law, said to her, sinabi kay Ruth, My daughter, should I not seek rest for you? Hinahanap ko na magkaroon ka rin ng kapahingahan. Ang ibig sabihin ng kapahingahan ay magkaroon din siya ng sarili niyang pamilya. Yan ang sinasabi ni Naomi kay Ruth. Upang ikaw ay maging mabuti, no? That it may be well with you, upang maging mabuti na ang pamumuhay mo. Kaya sinabi niya, si Boaz, aming kamag-anak, na kung saan yung mga batang babae na sinasamahan mo, na tingnan mo, siya ngayon ay, alam niyo yung winnowing, yung may pork, nakapag naani na yung mga trigo, inilalagay nila sa threshing floor yon, pinapalo, pinapagpag, o kaya inapakapakan para maghiwalay yung uhay sa buto. Pagkatapos nun, pag may hangin, papalahin nila ng winnowing fork para maghiwalay yung dayami, yung ipa, tsaka dayami, ihani ng hangin, tapos yung buto, mabigat, babagsak. Yun ang paraan nila ng paghiwalay ng buto. Yun ang tawag doon, winnowing, kaya ganon. So inutusan niya, ngayon daw si Boaz, nagwiwino, kasama yung kanyang mga kasama. Kapag siya ay nagpahinga na, sabi niya, maligo ka, i-anoint mo ang sarili mo, sabi niya rito, nakita mo na si Boaz ay pinaghihiwalay na niya yung trigo sa ipa, mamayang gabi sa threshing floor. Maligo ka at i-anoint mo ang sarili mo, isuot mo ang iyong damit at pumunta ka doon sa threshing floor. Pero wag mong ipaalam kanino man at maging kay Boaz hanggat hindi siya nakakakain at nakakainom. At kapag siya ay nahiga na, masdan mo ang kanyang pinaghigaan at pumunta ka doon sa gawing paanan niya at kalagan mo yung kanyang sandalyas at doon ka humiga. So may meaning sa kanila nun.
May meaning sa kultura nila, may meaning 'yon. So sabi ni Naomi, gagawin ko lahat ng sinabi mo. So pinuntahan niya sa threshing floor at nakita niya, sabi ng chapter 7, matapos si Boaz ay kumain at nakainom at masaya ang kanyang kalooban, nagumpisa na siyang mahiga at matulog, no? Sa mga buto o trigo na kanyang winino. So lumapit siya ng dahan-dahan, kinalas yung kanyang tsinelas at humiga siya sa paanan. Pagdating ng kalagitnaan ng gabi, naramdaman ni Boaz na mayroong tao sa paa niya. So tumayo kaagad siya. Nagulat siya. Tinanong niya, sino ka? At pinaalam ni Ruth, sabi niya, ako si Ruth, ang inyong lingkod. Mapansin niyo yung salita ni Ruth, Ako si Ruth, ang iyong lingkod. I-spread, no? I-cover mo ako, no? I-spread mo ang iyong wings, ang dulo ng iyong damit, at i-cover mo sa akin, sapagkat ikaw ay aming Redeemer. Spread your wings over your servant, for you are a Redeemer. So malaking yun, no? May meaning yon. May meaning yon. So ang sabi ni Boaz sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon, my daughter, ang ginawa mong tong kabaitan ay mas dakila kaysa sa mga nauna mong ginawang kabutihan. Hindi ka naghanap ng mas bata, o mas mayaman, sabi niya rito. Whether poor or rich, sabi niya, hindi ka rin naghanap ng mas mga batang mga lalaki. Ngayon sinabi niya, huwag ka matakot, gagawin ko lahat ng... Alam na kagad ni Boaz yung intention ni Ruth. Ibig sabihin, to cover me ng iyong damit, ibig sabihin ay, isama mo ako para mapangasawa sa pag-redeem. So gagawin ko ang lahat ng hinihingi mo, pero sabi niya, mayroon pang mas malapit na kamag-anak si Emelec na unang dapat mag-redeem sa iyo. So kakausapin ko muna yon. At sasabihin ko lahat ng pwedeng mangyari. At kung hindi siya gumusto, ako ang magre-redeem, sabi niya. So manatili ka rito nakahiga, pero bago magbukang liwayway, umalis ka na. Baka mapansin ka na ibang tao. Kasi masama din yun, di ba? Isang babae, isang lalaki nandun sa kamalig. so masama sa paningin nila, magiging masama sa paningin nila kapag nakita nila na mayroong babae at lalaki na nandun sa kamalig. So bago sila mapansin ng mga tao, umalis na si Naomi roon. Si Ruth. Si Ruth. Pero bago siya umalis, sabi ni Boaz, iladlad mo muna yung damit mo. Kumuha pa uli siya ng mga buto. Binigyan pa niya uli ng grain o ng buto si 6 na sukat ng barley para meron silang pagkain.
So ngayon, kinaumagahan, tinawag niya yung lalaki, inabangan niya yung lalaki doon sa ang hatulan nila doon sa may entrance ng kanilang gate. Doon nila ginaganap yung kanilang mga sa entrance ng gate, doon nila ginaganap yung kanilang mga legal transaction noong unang panahon. Pero kumukuha lang sila ng mga witness, ng mga testigo, ng mga witness. So, nung makita niya yung sinasabi niyang priority na kinsman redeemer, sabi niya rito, turn aside my friend and sit down. Tapos kumuha rin siya ng 10 lalaki na mga matatanda sa syudad at pinaupo niya rin. At inilabas na niya kung ano yung intention niya. Pinaliwanag na niya na si Naomi ay bumalik mula sa lugar ng Moab at meron siyang ibinibentang parsela ng lupa na nasa kamag-anak nilang si Elimelech. At sinasabihan niya, yamang ikaw ang unang priority na dapat mag-redeem ng lupa, ikaw muna ang aking sinasabihan, baka gusto mong i-redeem yon. No? Wala naman daw pwedeng mag-redeem kundi ikaw at ako, sabi ni Boaz. So nung malaman ng lalaki, sabi niya, i-redeem ko. So pinaliwanag uli ni Boaz, pag ni-redeem mo yung lupa ni Elimelech, binili mo, kasamang mariredeem yung balo na asawa ng mga anak ni yung balo ng mga anak ni Elimelech. Doon tumanggi yung yung unang redeemer. Sabi niya sa verse 6, hindi ko mariredeem sa aking sarili. Masisira ang aking inheritance. I may impair my own inheritance. Probably meron siyang anak, no? Na magiging kahalo o kahati din ng magiging anak nila ni Ruth, kung sakali man. Parang ganun lang. O kaya, ayaw niyang mahaluan ng ibang lahi yung kanilang lahi. Kaya ayaw niya. So, para maisakatuparan yung usapan na yon, yung umayaw na lalaki, ang postura, kinukuha niya yung tsinelas niya at ibinibigay niya roon. O, ikaw na mag-redeem, sabi niya kay Boaz, eto ang tsinelas ko. So, yung legal rights, pinapasa niya na kay Boaz. Yun ang paraan. So, sabi ko nga kay Connie, isang paraan ng patotoo yun, di ba? Halimbawa, tumanggi. Ayaw naman sa akin i-redeem yung Ako dapat na magre-redeem nun. Kinuha lang ni Boaz. Sabi ni Boaz, eto nga ang patotoo, nasa akin ang tsinelas mo. Ibig sabihin, pinapayagan mo ako. So, may katibayan, no? So maraming meaning yung tsinelas kasi yun ay standing, no? Ibig sabihin, yun ay katayuan. So ibig sabihin, ayaw niyang tayuan yung pag-redeem sa lupa ni Elimelech. So ikaw na ang tumayo. So parang ganun din yung ipinapahiwatig. So yung redeemer, yung kultura ng Israel about kinsman redeemer, hindi lang ito usapan sa lupa. Nababawiin mo. Ito ay usapan din kasi ang kultura ng unang panahon, tingnan niyo, no, ibang-iba yung kultura ng unang panahon sa kultura natin.
Sa kultura ng unang panahon, kapag yung may-ari ng lupa, kasi sila may mga lupa na sila na ibinigay ng Diyos, pero hindi nila napag-inam. Naghirap. Hindi nila napagbuti. So ang kalalabasan ibebenta nila. O kaya magkakautang-utang sila. So pag malaki na yung utang nila, ang magiging pambayad, pag siningil sila, ang magiging pambayad ay yung kanilang lupa. Pag kulang pa yung lupa, sila ang magiging pambayad. Papasok ngayon sila sa slavery. Whether ikaw o ang iyong mga anak, papasok sa slavery. Nakita nyo? So ibig sabihin nun, so kung meron silang kamag-anak na pinakamalapit, sila ay may karapatan na ikaw ay i-redeem. Bayaran yung nakakuha ng lupa at bayaran din yung tao na kung saan ikaw ay naging alipin. So naiintindihan nyo? Yun ang meaning ng redeeming. Bayaran kayo sa pagkakaalipin. Kaya iyan ay tumutukoy din sa ginagawa ng Panginoon sa Kristo. Ngayon, dagdag ko lang sa batas ng redeeming, sa batas ng redeemer, ang may legal rights, tandaan nyo to unawain nyo to. Sa batas ng redeemer, ang may legal rights ay yung may relasyon, relatives. Hindi pwedeng mag-redeem yung hindi relatives. Ulitin ko. Sa batas ng redeeming, ang pwede lang na may fully right na mag-redeem ng lupa at mag-redeem ng kanyang kamag-anak ay yung relative lang. Yung may relasyon. Hindi pwedeng ibang tao mag-redeem. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Di ba pinapaliwanag ko last time sa inyo na itong mga kwento ng lumang Old Testament story, ito ay paglalarawan ng ginagawa ng Panginoon para maintindihan natin yung salvation. Kasi napakalaki na konsepto ng salvation. So isa yan. Ang pwedeng mag-redeem ay yung kanilang kamag-anak na may relasyon sa kanila. Yung walang relasyon, di pwedeng mag-redeem yon. Diyan mo ngayon maunawaan sa tao, wala nang karapat-dapat mag-redeem kasi wala na. Sino magre-redeem sa atin? Sino ang magre-redeem at karapat-dapat mag-redeem at may legal rights para mag-redeem sa atin? O sa paanong paraan? Hindi yon. Ang reason, sinasabi ko may relasyon, ang reason kaya siya may karapatang mag-redeem sa atin, kaya siya nagkatawang tao. Hindi ang anghel ang pwede mag-redeem sa atin kasi wala tayong relasyon sa mga anghel. So naunawaan nyo, isang malaking reason bakit nagkatawang tao si Jesus Christ? Siya ang kinsman redeemer talaga natin. Kaya kinsman, ibig sabihin, mayroong relasyon, kamag-anak. Kaya madalas, sinasabi ng Biblia
Kaya malala, sinasabi ni Jesus Christ, Son of Man. Son of Man. When the Son of Man will come, Son of Man, kasi ina-identify niya na yung sarili niya sa atin dahil sa purpose ng redemption. Naunawaan nyo? So, yun na nga. Kinuha na ni Boaz, sa madaling sabi, nakuha niya na yung lupa, nakuha niya na rin yung napangasawa niya si Ruth, at nagkaanak si Ruth. Kaya masaya na yung lola dahil nahawakan niya yung anak na kanyang manugang at yun ay pinangalan ng Obed. Si Obed ang naging tatay ni Jesse at si Jesse naman ang naging tatay ni Haring David. So, yung binabanggit ko sa inyo kanina na tungkol doon sa paghiga ni Ruth sa paanan ni Boaz at sinabi ni Ruth na i-spread o i-cover mo ako ng dulo ng iyong damit. No? I-cover mo ako ng iyon ay isang pahiwatig ng covering. Nainawaan nyo? Covering. So, pag sinabi extend mo ang iyong dulo ng damit mo sa akin, ibig sabihin, extend mo yung covering mo sa akin. So, iyon ay isang pahiwatig na rin na i-cover mo ako o maging wife mo ako. Intindihan nyo? Kaya makikita ninyo, maunawaan ninyo sa marriage natin, di ba? Ano yung isang ron ginagawa? Di ba? Binabalot. Oo. Yung veil, nilalagay sa likod ng lalaki at kino-cover yung babae sa ulo. So, naintindihan nyo? Iyon ay covering. At yun din ay pahiwatig, di ba? Iyon din ay pagpapakita na sinasabi ng Bible, the two will become one. Naintindihan nyo? Yung dalawa ay magiging isang katawan. So, naintindihan nyo yung mga pahiwatig? Iyon ang meaning nun. Ngayon, si Boaz, dito na tayo matatapos, si Boaz, sabi ko sa inyo, si Boaz is a type of Christ na Redeemer. Si Ruth is a type of church na nire-redeem. Ha? At yung pag-spread ng damit ni Boaz, yun din ay pag-spread ng wings o covering ni Jesus Christ para sa church. And ang meaning nun, under His protection. Naalala nyo? Under sa kanyang protection. Ito yung criticize ng Panginoon sa Israel. Luke 19. Kaya,
Pansinin niyo, sinasabi ko sa inyo, yung ano, yung wings, yung pag-spread ng damit ni Boaz, yung sabi ni Ruth, i-spread mo yung wings mo. Ibig sabihin ng wings doon, yung kanap. Yung dulo ng damit mo, i-spread mo para i-cover ako. Para ako magkaroon ng protection. So, yun din ay pahiwatig sa ginagawa ni Jesus Christ sa atin. Na tayo ay kinokoberan ng wings ni Jesus Christ. Yung damit ni Jesus Christ. No? Ito yung sinasabi niya sa Matthew chapter 23 verse 34 sa Israel. Sabi niya rito, Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophet and stone those who are sent to you. How often, sabi niya rito, gaano pa kadalas, how often would I have gathered your children? No? Kung gaano kadalas na gusto kong tipunin ang iyong mga anak, sabi niya, katulad ng isang manok na tinitipon niya ang kanyang mga anak o mga inakay sa ilalim ng kanyang pakpak, wings. So, ibig sabihin nun, gusto ko kayong dalhin sa ilalim ko, i-cover ko kayo ng iyong protection. Yun ang ibig sabihin ng wings, no? Covering for protection. Pero sabi ng Panginoon, pero ayaw nyo. Ayaw nyo. Nakakaiba sa ginawa ni Ruth. Si Ruth, siya mismo ay pumasok sa covering ng Diyos ng Israel. At yung kanyang kabutihan ay sabi ni Boaz ay ginantihan ng buong buo ng Diyos at pinagpala siya. So lumalabas ngayon sa istorya, isa siya sa mga patriarka na naging magulang ni Jesus Christ sa laman. Ancestor. Si Ruth. Kasi pumasok siya sa ilalim ng protection ng Diyos ng Israel. So nakita nyo yung mga terminology na ginagamit sa Biblia, yung pahiwatig niya. Kung ano ang ibig sabihin nito pagdating ng Panginoon Kristo about redeeming, about Redeemer, at saka about yung wings. So yan ang pagpapakita, paglalarawan ng Diyos sa mga istorya ng buhay ng mga nasa lumang tipan na inilalarawan din ng buhay at ginagawa ng Panginoon Kristo sa salvation sa atin. Okay? So itong pinag-aralan natin about covering sa Friday, may relasyon sa preaching ko yan. Kaya idudugtong natin yan sa preaching sa Friday, sa Sunday. Pakinggan nyo maigi, no? Para lalo natin maunawaan. Okay, meron pang dagdag? O merong question? Yung kahalagahan ng kwento ng aklat ni Ruth? Kung bakit nasama sa Bible yan? Iyan ay paglalarawan ng covering and protection and redeeming ng Panginoon sa Kristo na nangyari sa kultura ng mga Israelita sa panahon ni Boaz. So yan ang mensahe.
Okay, may dagdag, may tanong pa? Wala. Brother Lando, naunawaan niyo po? Late na kayo ano? Buti nakahabol ka. Oy, meron na, sabihan mo si Christian bukas. Makakaano ba siya bukas? Christian bukas. Siya exhorter. Meron na. Sino? Christian. Si Christian? Oo, bukas. Sabihan ko. Oo. Okay, kung wala na, Bukas. bukas. Okay, kung wala na, close ako na magko-close. Hallelujah. Ama, luwalhatiin ka sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kaliwanagan, sa istorya ng buhay ni Ruth at ni Boaz. At kung ano ang relasyon nito, Panginoon, sa ginagawa ng Panginoon sa Kristo, sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Salamat, Ama, sa paglalarawan upang lubos namin maintindihan sapagkat alam namin na komplikado ang kaparaanan at plano mo about salvation. Hindi ito simple lang, Panginoon. Kaya natututunan namin ang mensahe at aral at kahulugan, maging kahulugan, Panginoon, at kahalagahan ng iyong mga salita at kautusan sa lumang tipan kung paano ito nagaganap bilang paglalarawan din sa malaking scope ng salvation na ginagawa ng Panginoon sa Kristo at ang kahulugan nito. Ama, luwalhatiin ka sa lahat ng ito. Sa iyong papuri at pagsamba. In Jesus' name, Amen. Amen. And Amen. Okay, bye-bye. Bless. Hello, ba't ako eh? Gagay. Ingay mo nga. Bye-bye po. Sigaw ka ng sigaw. Huwag magulo ko, Bina. Ano na naman? Alis-alis ang hindi nakain. Kumain na yan.